Ngayon naman po, yung ating pag-aaralan ay pinamagatan kong mukha ng pagpapakumbaba, na matatagpuan natin sa aklat ng Pilipos chapter 2 verse 4 to 16. Yan po yung ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Babasahin ko po ulit yung ating context na ating pag-aaralan sa umagang ito. Sabi nga dito sa verse 4, nababasa niyo po ba? Basahin ko po muna in verse 4. Pag malasakitan nyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili, naway magkaroon kayo ng kaisipan ng tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Pinanganak siya na tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo'y maging tao. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. At dahil dito siya'y lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa Kanya ang lahat ng nasa langit at nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At para sa ikalululhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Kristo Jesus ang Panginoon. Kaya mga minamahal ko, tulad ng inyong buong pusong pagsunod, noong ako'y kasama pa inyo, lalo kayong maging masunurin, ngayon ako'y malayo pa sa inyo. Pag sumakapin niyong maging ganap ang inyong kaligtasan na may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Gawin niyo ang lahat ng bagay nang may walang pagtututol o pagtatalo, upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa iba, sa gitna ng mga taong mapanlinlang at masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila, tulad ng bituing nagniningning sa kalangitan. Habang ibinabalita nyo sa kanila ang mensahe na nagbibigay buhay, sa gayon sa araw ng pagdating ni Kristo, ay maipagmamalaki kong hindi nawala ang kabuluhan ang aking mga pagpapagal sa inyo. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat sa iyong salita, Panginoon, na magbibigay sa amin, Panginoon, ng nutrisyon sa aming spiritual na pamumuhay. Dalangin ko po, Panginoon, ng iyong salita ang kumilos, Panginoon, sa bawat isa, sa tulong ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. At dalangin rin nawa, Panginoon, na kayo po ang manguna, Panginoon, sa aming gawain, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat sa pinakamatamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Ngayon naman, yung ating pag-aaralan po ay matatagpuan sa aklat ng Pilipos, no? Pero bago yan, ako muna ay nagpapasalamat sa Panginoon, no? Sa kabutihan niya at sa pag-provide rin ng tablet. Kasi binigyan ako dun sa aming trabaho, sa aming work. Provided yung tablet para magamit sa work rin namin, syempre. At syempre, magamit rin sa pagpapalaganap o pagpabahagi ng kanyang salita. Kaya maraming salamat sa Panginoon. Hindi na ako, cellphone lang yung ginagamit ko. At clear na clear, makikita mo talaga yung sulat. Kasi yung dati cellphone lang, ang liit. Kaya ngayon, maraming salamat sa Panginoon. At ngayon naman, dako tayo sa ating pag-aaralan sa umagang ito. Bago yan, tingnan mo natin kung ano yung background ng Pilipos, no? Mababasa nyo ba? Ayun. Yung background ng Pilipos, ito ay sinulat ni Apostol Pablo, no? Habang siya ay nakabilanggo. Sabi nga doon sa ibang commentary, si Pablo daw ay nakakulong doon sa Roma, no? Noong 61 at 62 AD. Na ang Pilipos ay isang lungsod sa Macedonia. O ngayon ay bahagi na ng Greece. Makikita natin yan. At naitatag niya ang iglesia at ang isa sa mga lugar na naabot ni Pablo, ang kanyang pagmimisyon, naitatag ni Pablo ang iglesia ng Pilipos noong second missionary journey niya. Kaya nagkaroon ng iglesia doon sa Pilipos, no?
Kaya dito, makikita natin kung babasahin niyo po yung buong aklat ng Pilipos o mga taga-Pilipos, ito yung nilalaman niya. Sabi nga doon ni Pablo, magpuno kayo ng kagalakan, pasasalamat, at mga tagubilin sa buhay ng mga Kristiyano. At dito rin pinapakiusapan tayo ng salita ng Panginoon, lalo na sa aklat ng Pilipos, na maging matatag tayo sa ating pananampalataya at maging mapagkumbaba. Yun po yung tema ng ating pag-aaralan sa umagang ito. Ito yung tanong nating sasagutin. Pabasa po, kung mababasa niyo po ba, kung malinaw po yung mga mata. Paano daw natin gagawin o susundin ang mukha ng pagpapakumbaba? Una, ang gagawin daw po natin ay alalahanin natin na ang pagpapakumbaba ni Kristo na ipinakita sa atin. Kailangan daw po nating alalahanin. Base sa verse 4, basahin po natin yung verse 4, pag malasakitan nyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Yung salita dito, yung pinaka nag-highlight sa akin dito, yung pagmalasakitan sa iba. Na tulad ng ginawa ng ating Panginoong Hesus, kung paano siya nagpagaling ng may mga sakit, kung paano niya binigyan ng pag-asa ang mga taong sinapian ng demonyo, at pagtulong ni Jesus sa mga taong naliligaw ng landas sa buhay upang makilala ang totoong Diyos. Na makita natin dito sa talatang ito, kahit ang ating Panginoong Hesus, hindi siya nagpakita ng pagiging makasarili at walang pakialam sa atin. At siya ay nagpakababa, tulad na lang na kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos based sa text nating pag-aaralan ngayon. Na makita natin yung pagpapakumbaba at pagmamalasakit ng ating Panginoon. Na dapat natin itong alalahanin, yung ginawa ng ating Panginoong Hesus. Sa verse 5, sabi dito, naway magkaroon kayo ng kaisipan ng tulad kay Kristo Jesus. Yung kaisipan na katulad ni Kristo Jesus. Yung tulad na lang yung pagsunod ni Jesus sa Diyos Ama. Mababasa natin sa Biblia, lalo na sa aklat ng Gospel, na maraming mga halimbawa, maraming pinakita kung paano sumunod si Jesus sa kanyang Ama. Basahin po natin yung John chapter 5, verse 19. Kaya po basahin? Ginagawa ng Ama, ito rin ang ginagawa ng anak. Na makita natin yung pagsunod ng ating Panginoon, lalong-lalo na sa ating Amang nasa langit. At sa John chapter 6 verse 38, basahin po rin po natin, sapagkat bumaba ako mula sa langit, hindi upang gawin ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. Kundi yung Ama, yung sinunod ng ating Panginoon. Kaya ang tanong dito, tayo naman kaya ba nating magkaroon ng kaisipan katulad ng kay Kristo Jesus kung tayo lamang? Mga kapatid, kung titingnan natin, hindi po natin kaya dahil tayo po ay mga makasalanan. Kaya nga sabi dun sa Roma chapter 3 verse 10, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Na lahat tayo ay mga makasalanan at walang tao na nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya hindi po natin kaya na magkaroon ng kaisipan
na katulad kay Kristo. Dahil anong problema? Dahil nga po sa kasalanan na ating minana sa ating ninuno na si Eva at si Adan. Kaya sabi nga sa kanta, ngunit hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ang iyong inalay. Makita natin na naging karapat-dapat lang po tayo dahil sa tulong ng ating Panginoon. Sa totoo lang po, hindi po natin kaya. Kung tayo lang po, kundi magagawa lang po natin iyan sa tulong ng banal na Espiritu. Kung pag nandyan ang Holy Spirit sa buhay natin, magagawa po natin na magkaroon ng kaisipan na katulad kay Kristo. Pero palagi nating tatandaan, hindi magiging perpekto ang buhay ng tao habang nasa lupa pa tayo, mga kapatid. Subalit sa tulong ng Diyos, unting-unti natin ito makakamit. Kaya nga, ang proseso na tinatawag na pagpapabanal or sanctification ay patuloy na binabago upang tayo'y magkaroon ng kaisipan katulad ni Kristo Jesus. Kaya napakahalaga po sa atin na alalahanin po natin ang ginawa ng ating Panginoon. Tulad na lang yung pagmamalasakit sa iba at pagkakaroon ng kaisipan katulad ni Kristo. Kaya yung pangalawa naman, basahin po natin. Pahalagahan natin ang kababaang loob ni Kristo para sa atin. Ba't kailangan nating pahalagahan ang kababaang loob ni Kristo para sa atin? In verse 6, sabi dito, kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siya tulad ng karaniwang tao at nang si Kristo'y maging tao. Kaya ito mga kapatid, yung talatang ito, pinapakita sa atin na dapat nating pahalagahan na hindi niya pinagpilitan na manatili nakapantay ng Diyos. Na dito makikita natin mga kapatid, yung pagiging Diyos at pagiging tao ni Jesus. He is fully God and fully man. O 100% na tao at 100% na Diyos. Kaya napakahalaga po sa atin yan na si Kristo ay hindi lamang tao, kundi tao at Diyos. Kaya nga mga kapatid, hindi dapat tayo maniwala sa ibang relihiyon na si Jesus daw ay hindi Diyos, kundi tao lamang. Yun ang nakakalungkot isipin, no? Na kahit maliwanag pa sa sikat ng araw, na makita natin sa Biblia na si Jesus ay Diyos at tao rin. Subalit hindi nila tinanggap itong katuruan na ito. Kaya mga kapatid, maging mapagmatsyag tayo at maging mausisa sa salita ng Diyos upang hindi tayo maligaw ng landas. Kasi once na idinanay natin itong ganitong katuruan na si Kristo ay hindi Diyos, kundi tao lamang, nakakalungkot. Kung ito'y isa sa bubuhay natin, mahirap. Kaya dapat clear sa atin na si Jesus ay fully God and fully man. Sa verse 8, sabi rin dito, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Pero sa verse 7 muna, nabasa natin kanina na si Jesus ay naging katulad ng isang alipin. Alam niyo po ba yung alipin sa time nila,
isa sa pinakamababang antas o trabaho sa lipunan. O sa panahon ni Jesus, ang alipin ay taong pag-aari ng ibang tao at ginagamit sa ibang gawain mula sa bahay hanggang bukirin. At ang katayuan ng isang alipin ay madalas bunga ng digmaan, pagkakalugi at kapanganakan sa isang pamilya ng alipin. Pero dito, bakit ginamit ni Apostol Pablo ang salitang alipin kay Jesus? Kasi yung katangian ng isang alipin, tulad na lang yung pagiging masunurin ng isang alipin. Kahit si Jesus ay naging alipin at naging masunurin. Siya ay naging masunurin sa Diyos Ama. Kahit pa ang kapalit ay ang kanyang buhay para sa ikaliligtas ng kanyang mga anak. Kaya nga ito yung mga verse o mga supporting verse na ating babasahin ngayon sa aklat ng unang Pedro, chapter 2, verse 24. Siya ang nagdala sa ating ng mga kasalanan. Siya ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan, sa punong kahoy, upang tayo'y mamatay sa kasalanan at mabuhay sa katuwiran. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, tayo'y pinagaling niya. Napakasarap na ang ating Panginoon pa mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan. At sabi rin dito sa John chapter 10, verse 11, Ako ang mabuting pastol. Ang mabuting pastol ay binigay ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ibinigay ng ating Panginoong Hesus ang kanyang buhay para lamang sa ating kaligtasan. Kaya marapat-dapat lang po nating purihin ang Panginoong Hesus sa ating mga buhay. Marapat-dapat lang po talaga na siya ay itaas sa ating mga buhay. Kaya nga sabi dito sa verse 9, at dahil dito siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigay sa kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, ang pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, at para sa ikalawlahati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon. Kaya po, mga kapatid, lahat po tayo ay magpupuri at ipapahayag na si Jesus ang ating Panginoon at tagapagligtas. Amen po ba? Parang mahina yata. Amen po ba? Amen. Kaya mga kapatid, dapat nating pahalagahan ang kababaang loob na ginawa ng ating Panginoong Hesus. Kaya napakahalaga po ang ginawa ni Jesus sa buhay natin. Kung wala po si Jesus sa buhay natin, wala po tayo ngayon. Nagkakagulo po tayo ngayon. Hanggang ngayon ay namumuhay pa rin tayo sa kasalanan. Ngunit dahil kay Kristo, yung buhay natin ay nabago. Paano natin gagawin o susundin ang mukha ng pagpapakumbaba? Yung kanina, yung alalahanin natin ang pagkumbaba ni Kristo na ipinakita sa atin. Yung pangalawa, pahalagahan natin ang kababaang loob ni Kristo para sa atin. At yung pangatlo naman, ipamuhay natin ang ginawang pagliligtas sa atin ng Panginoon. Mabasa natin sa Filipos chapter 2, verse 12 to 16. Sabay-sabay po nating basahin. Sa inyo, pagsukapan nyo maging ganap ang inyong kaligtasan na may lubusang pag-ibig sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang kumilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Gawin nyo ang lahat ng mga bagay na walang pagtutol at pagtatalo, upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos,
matuwid at walang kapintasan sa gitna ng mga taong mapanlinlang at mga masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila tulad ng bituing nagniningning sa kalangitan. Habang ibinabalita nyo sa kanila ang mensaheng nagbibigay buhay, sa gayon sa araw ng pagdating ni Kristo, maipagmamalaki kong hindi nawala ang kabuluhan ang aking pagpapagal sa inyo. Kaya paano ba natin maipapamuhay? Tulad na lang yung salitang pagiging masunurin. Tungkol sa turo at aral ng Diyos. Na dapat tayo po ay maging masunurin po. Minsan kung tayo man ay tumataliwas, pero kailangan natin bumalik kung ano yung turo at aral ng Diyos. Na makita natin sa verse 12 po yan. At pag sumikapang maging ganap ang ating kaligtasan ng may paggalang at pag-ibig sa Diyos. Kaya kailangan natin i-work out ang ating kaligtasan. Hindi po ibig sabihin na tayo tumanggap sa ating Panginoon. Ganun lang. Ibig sabihin, kailangan pa nating lumalim pa sa salita ng Panginoon. Hindi po lang tayo maging kontento na tayo ay nakaupo lamang, kundi dapat tayo rin yung ginagamit yung ating mga buhay upang ipalaganap ang salita ng Panginoon. At pangatlo naman, naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Tulad na lang ng pagkakaroon na hangarin na gawin ang tama at kakayahang gawin ito ay nagmumula sa Diyos. Kaya dapat tayo maging masunurin at bukas sa kanyang pagtuturo. Kapag tayo ay kinokorek o tinatama ng Panginoon, tanggapin natin. Huwag tayo maging ma-pride kapag tayo ay kinokorek. Kung may mali kang nagawa, tanggapin mo. Kasi yan ang turo ng Panginoon upang mas lalo ka pang lumalim. As mas lalo ka pang tumibay sa kanyang salita. At yung pang-apat, maging ilaw ng sanlibutan na tayo ay magliwanag sa mundo ng puno ng kadiliman. Dapat tayo yung maging ilaw. At hindi maging dilim. Kaya dito, pinapakita ang magandang asal o magandang halimbawa na naglalarawan ng pagkilos ng Diyos sa kanilang mga buhay. Sa pamamagitan ng ating gawa, mga asal, at tagapaghatid tayo ng liwanag at pag-asa sa ibang tao. Kaya dalangin po natin, na tayo ay maging ilaw sa sanlibutang ito sa tulong ng ating Diyos. Hindi po sa tulong ng kakayanan po natin, kundi sa tulong ng ating Panginoong Hesus. At yung panglima, hihayag ang mabuting balita na nagbibigay buhay. Dapat nating hindi kinakahiya ang pagpapalaganap ng salita ng Panginoon at pananampalataya at ng pag-ibig sa Diyos sa ibang tao. Kaya napakahalaga na hindi po natin kinakahiya ang salita ng Diyos. Lalo na sa ating kaibigan. Kasi minsan, Kristiyano ka na. Kasi ang kasama mo hindi Kristiyano, nakikiayon ka patuloy sa kanila. Dapat, kung ikaw ay Christian, sila dapat yung maakay mo. Hindi ikaw yung maakay. Kaya nakakalungkot nga lang ang baliktad nangyayari. Yan, dalangin natin sa kanila na tayo, na maakay natin sila, na sila ay makakilala sa ating Panginoong Hesus. Na gamitin yung ating buhay na makakilala sila sa Panginoon. Kaya ang tanong dito, handa ba tayong ipagamit ang ating buhay para sa Panginoon? Handa ba kayo? Handa ba tayo? Amen.
Dalangin po natin ng bawat isa na handa po nating ipagamit ang ating buhay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Na hindi po tayo nananatiling stagnant na Christian. Dapat merong bunga na makikita sa buhay natin. Sa pagtatapos ng mensaheng ito, nais ng Panginoon na makita natin at maunawaan at maiksa puso at masunod natin ang mukha ng pagpakumbaba na galing sa ating Panginoong Hesus. Nawa hanggang sa ating pag-uwi, dala-dala pa rin natin itong ating mga napakinggan. Naway inyong may apply sa inyong mga puso kung paano natin gagawin o susundin ang mukha ng pagpapakumbaba. Una, alalahanin natin ang pagpapakumbaba ni Kristo na ipinapakita sa atin. Kailangan natin alalahanin po mga kapatid. Pahalagahan natin ang kababaang loob ni Kristo para sa atin. Yung ginawa ng ating Panginoong Hesus para sa atin. At ipamuhay natin ang ginawang pagliligtas sa atin ng Panginoon. Nawa ang bawat isa ay ma-apply ang kanilang mga napakinggan. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat. Tayo po'y manalangin.